palakihin ng tama yung ating mga anak. Tama mga nanay, mga tatay. Kaya sabi ko nga po mga kababayan, sana maging madali yung healing. Kaya lang siyempre nagkasakitan na, it will take time. So hindi man natin yan pwede na i-impose, ipilit. So ang pwedeng gawin natin ay ganito po, magpalabas tayo ng mga magagandang advice. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mataas pa rin mga kababayan yung Olympic fever, yung selebrasyon ng ating mga mamamayang Filipino sa pag-uwi ng ating mga Olympians, lalo na po si Carlos Yolo ng gold. Double gold po siya, si Carlos Yolo sa ating bansa. Tingnan naman po ninyo itong mainit na pagsalubong ng First Family sa ating mga Olympians. Di ba? Ita ninyo, tumatalon-talon yung ating Pangulo. Tumatalon-talon siya habang sinasalubong. Yan. Binibigyan ng parangal. Sinasalubong yung ating mga athletes sa panguna po ni Carlos Yolo. Di ba? Ulitin natin. Mga kababayan. Ayos na ayos. Di ba, mga kababayan? Pero niya Mr. Maravillas, si Inday, parang hindi man lang nagpapakita, hindi man lang nakisali sa selebrasyon. Masama ang loob noon. 4 years yun na magmamaktol. Ikaw niya Mr. Maravillas, sige kansya mo. Ayun man talaga po. Ang energy po ni Inday, yung panahon niya, maubos na lang po sa pagnanasa na one day, mga kababayan, mangyari yung kanyang pagiging self-appointed designated survivor. Di ba? Pero yung ating Pangulo po, nagtatalon-talon. Ayos na ayos, tuwang-tuwa siya sa iniuwing mga gold medals, bronze medals ng ating mga athletes sa Paris Olympics po. Yan ang presidente. Ito naman mga kababayan, yung magiging successor yata yan ng ating Pangulo, si Martin Romualdez. Sabi ni Martin, kami dito sa House of Representatives, House of the People, are honored by your victories and by your achievements. We want to thank every one of you. Of course, the coaches in the family that all supported you. For you have made this all possible. We want to take this brief but most memorable opportunity to recognize your achievements in the sports community. You are now what they call the shining beacon. Kayo po ang nagiging ehemplo sa taong bayan, sa lahat ng kakayahan ng Pilipinas. Ito po ang resulta na kapag nagsama-sama talaga tayo, we can achieve everything. Yan po ang mensahe ng ating mahal na presidente kagabi. Kaya po kami dito sa Kongreso, we join him in celebrating your victory, recognizing your sacrifices, and recognizing your hard work. Sabi ng poging-poging si Martin Romualdez na kinakainis ng mga taga-nausog. Kasi si Martin Romualdez po, spaghetting pataas ng pataas. Si Inday po, spaghetting pabulosok. Spaghetting pababa ng pababa, mga kababayan. Nasa ugali kasi po yan. Turn off na yung ating mga mamamayang Filipino, yung mga Marcos loyalist. Kaya sabi ni Larry Gadon, tingin ko anya, hindi mananalo si Inday. Paano anyang manalo si Inday sa presidential election sa 2028? Ginalit ng mga DDS niya, yung mga Marcos loyalist na nagpanalo sa kanya.
Tawagin man bagaan niya si Presidente Bongbong na bangag, araw-araw na sinisiraan, lalo na ng dating Pangulong Digong at kanyang mga minions, yung mga DDS vloggers niya, inaaraw-araw yung paninira. Siyempre, yung mga Marcos loyalista niya, magagalit. Hindi na iboboto si Inday. Tapos, kaya mga kababayan sa survey ng UKTA, yung mga supporters ni Inday, 16% na lang. At pati sa latest survey mga kababayan ng RPMD, yung mga minions ni Digong na mga senador, pa-spaghetti pababa na rin po. Pati si Digong, si Bato po, number 60 na lang. Diba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi apektado sa mga controversy na pinagagawa ng mga nausog, tuloy lang sa kanyang responsibility as President. Yan po. O gayon, pag-usapan natin itong mga controversy tungkol kay Carlos Yulo, kasi di ba may diferensya yung nagka-diferensya sa kanyang nanay at yung kanyang lolo, mga kababayan, sabi rito sa balita, sasalubong sana. Kaya lang, hindi na lang niyang ginawa. Pero yung tatay po, pumunta pa rin po sa parada in honor of the Olympian athletes para salubungin yung kanyang anak at makapagkaway-kaway man lang. Pero yung lolo po, medyo nasakta na rin po sa mga controversies. Sabi nga natin, we just hope na mag-heal. Kasi sayang naman po, diba? Nakakapanginayang na yung tagumpay mga kababayan, yung honor na iniuwi ni Carlos Yulo sa ating bansa, na tatakpan ng mga controversies tulad nito, pinagpipistan po sa social media. Diba? O ito nga po yung lolo ni gwapo pala yung lolo ni ni Carlos Yulo. So sabi diyan sa kwento, lolo ni Carlos Yulo, nagsabi na magmumukha kaming kawawa doon. Piniling huwag na lang pumunta sa parada ng apo. Sa isang panayam ng ABS-CBN News, ibinahagi ni Rodrigo Frisco, lolo ni Carlos Yulo, na hindi na siya tutuloy sa Rizal Memorial Stadium kahapon to, kung saan inaasahang darating ang kanyang apo kasama ang iba pang Olympic athletes. Ito'y matapos silang hindi payagan na salubungin sa kanyang pagdating. Si Rodrigo na siyang nagpakilala ng gymnastics kay Carlos ay nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa posibilidad na mukhang desperado na sila para sa atensyon ng kanyang apo kung pipilitin pa nilang makita siya. So sabi niya, oo, nakaplano din sana kami na pumunta. Pero napag-isip-isip namin na magmumukha kaming kawawa doon dahil hindi na kami pinasalubong ng pagdating niya. What more kung diyan para lang kaming fans niya. Kaya naisip namin kahit diyan sa float niya, sa parada niya, di na rin kami pupunta, ani Rodrigo. Dagdag pa niya na mas pinili ng mga kapatid ni Carlos na gamitin ang kanilang oras sa pagsasanay kaysa dumalo sa nasabing kaganapan. Ang desisyon ng pamilya na ito ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa sitwasyon at pagrespeto sa espasyo na maaring kailangan ni Carlos sa kasalukuyan. So, yung lolo pala mga kababayan ni Carlos, itong si Rodrigo, ang nagpakilala sa kanyang apo sa gymnastics. So, nakakalungkot ang ganitong mga kwento mga kababayan. Kaya sabi ko nga, sana maging mabilis yung healing sa kanilang pamilya, yung mga sakit ng loob. May magandang advice mga kababayan. Si Mami Junicia, o di ba si Mami Junicia, laging kasama sa mga laban ni Manny Pacquiao. Yan po sabi ni Mami Junicia, sabi dito sa report ng Inquirer. Mami Junicia Pacquiao advises Carlos Yulo, mahalin mo ang nanay mo. Tama po, kahit po alimbawa nakagawa ng hindi tama, ng masama, humingi na rin ng tawad po si Mrs. Angelica, yung nanay ni Carlos Yulo. So sana makabalik yung dating relasyon nilang mag-ina.
So tama itong advice ni Mami Jonicia. Mahalin mo ang nanay mo. May promise kasi siya mga kababayan sa Bible. Honor thy father and thy mother, sabi sa Ephesians. Yan po, Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Sabi diyan, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kita ninyo, yan po ang commandment with promise para niya humaba yung buhay mo. Kasi galing ka sa katawan ng iyong nanay. Carlos, Yolo, pakinggan mo itong mga advice sa iyo ng mga nakatatanda. Mahalin mo yung nanay mo. And that is biblical. Para daw humaba ang iyong buhay sa mundong ibabaw. And that commandment is, yan ang commandment with promise. Yan the first commandment with promise. Pero balance po ang command. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So hindi lang sa tatay, pati sa nanay, ang turo ng Bible mga kababayan, balansyado. Huwag niyo huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. Do not provoke them unto wrath. Kaya naintindihan din natin na nagalit si Carlos Yolo, na-provoke siya Ang nakapag-provoke sa kanya, una, yung hindi pinaalam, kinubra yung kanyang kwarta, diniposito ng nanay, hindi sa pangalan ng kanyang anak, kundi sa pangalan niya. Sabi ko nga, foul man yun po, hindi maganda. Sana naman, hindi niya pinakialaman. Sabihin pang anak niya, huwag ninyong gagawin po yon mga nanay, mga tatay. Kasi talagang mag-aaway kayo niyan. Sabihin pang kayo yung nagpalaki. Unang-una, yung mga anak natin, mga kababayan, hindi man nila ginusto maging anak natin. Di ba? Mali natin yung ating mga anak kasi yan ay regalo ng ating Panginoon sa atin. At tayo'y may responsibilidad sa kanila na palakihin ng tama. At wag natin silang susumbatan, kundi pangaralan ng tama po. Yan ang sabi dyan, But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Palakihin natin sa tamang turo ng ating Panginoon. Yan ang sabi dyan mga kababayan. Para lumaki ng maayos. Sabi nga po, another Bible verse, sa Proverbs 20:6, yan Tagalog po, Kawikaan 20:6, turuan mo daw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Sa English po, train up a child in the way he should go, so that even when he is old, he will not depart from it. In simple terms, mga kababayan, palakihin ng tama yung ating mga anak. Tama mga nanay, mga tatay. Kaya sabi ko nga po, mga kababayan, sana maging madali yung healing. Kaya lang, siyempre, nagkasakitan na, it will take time. So, hindi man natin yan pwede na i-impose, ipilit. So, ang pwedeng gawin natin ay ganito po, magpalabas tayo ng mga magagandang advice. So, maganda itong advice ni Mami Jonicia. Kaya si Manny Pacquiao po, nakakatawa din. Kasi kahit nagkaiwalay si Mami Jonicia at ng tatay niya, si Manny Pacquiao, hindi nagtanim ng sama ng loob. Sinuport pa rin niya yung kanyang tatay. Sabi ni Mami Jonicia, malin mo ang nanay mo, huwag kang magtanim, kikim ng samang loob. Mahal na mahal ka sa mama mo, nanay mo. Malin mo siya sa lubusan ng pagmamahal bilang nanay. Kay mahal na mahal ka niya. Yan lang ang payo ko sa iyo bilang nanay. Sabi ni Mami Jonicia. Mami Jonicia has been known to be a staunch supporter, not just of her son, but also of his wife, Jinky. At the peak of Manny's boxing career, Mami Jonicia would be the center of headlines. She would not watch any of his fights live and would choose to stay home or go to church to pray and extend her thanks whenever Manny brought home the champion's belt. In an interview in 2009, Manny credited his mother for his success, saying she had supported their family through poverty, instilling discipline in him. Yan ang nakakatuwa mga kababayan sa pamilya Pacquiao.
Di ba? Sana mapakinggan mga kababayan ni Carlos Yolo yung mga advice na to galing kay Mami Junicia. Ito naman po si Chavit Singson. May advice din po siya pero kasabay ng kanyang advice, nag-offer siya ng 5 million reward to Carlos Yolo in family. Bilyonaryo itong si Chavit Singson. Sa kanyang pagtanda, bumait ng lalo si Chavit. Sige na lang po pamigay ni Chavit ng pera. At may maganda siyang advice mga kababayan dito kay double gold medalist Carlos Yolo. Yan po. So sabi dito, according to the politician's press release, the reward shall be accepted by the Yolo family and Carlos' partner as a united front. So, united front, ibig sabihin, silang lahat yung tatanggap, hindi pwedeng yung isa lang na partido or si Carlos Yolo lang at ng kanyang partner. Dapat kasama yung family. Diba? Maganda yung strategy. Mga kababayan ni Chavit, ang gustong mangyari niya, na makita kayo niya na united, nagkakaisa kayong pamilya, magkakasundo kayo. Ibig sabihin ni Chavit, kalimutan na ninyo yung diferensya. Yung diferensya nag-ugat doon sa pera na kinuha ng nanay. At saka na komplika ng during the competition po, yun ang mali doon. Si Mrs. Angelica, ang sinuport yung taga-Japan. Pero nagkuha na naman po, nag-sorry na din, nag-apologize na siya. So, I think that is enough. Doon na tayo sa parte ng healing. May mga nasaktan kasi po. So, dapat pasalamatan natin ng malaki itong initiative na ginagawa po ni Chavit Singson. So sabi dyan, describing Singson as a man with deep respect for family values, the press statement said that the reward is not only offered for the Olympians' historic feat, but also as a tribute to Yolo's family. Buong pamilya, mga kababayan, ang ino-honor ni Singson. The reward niya is a recognition for Yolo's exemplary performance in the Paris Olympics, and more so to the unity of the Yolo family and Yolo's partner. So wala siyang itulak kabigin kasi nire-respeto din ni Chavit Singson, mga kababayan, yung damdamin kasi mahal niya, sabi niya, at inspirasyon niya. Kasama sa kanyang inspirasyon si Chloe, yung girlfriend, mga kababayan, ni Carlos Yolo. Magaling po itong si Chavit. Maganda yung kanyang strategy, yung kanyang ginagawa. So sabi po ni Chavit, accordingly niya, for Singson, a family is the foundation of person's success in the embodiment of values that transcend generations. In offering this reward, sabi ng dating gobernador, I hope to send a powerful message that the success of an individual is never solely their own. It is shared by those who stand by them, offering love, guidance, and unwavering support. Tama, mga kababayan. Kaya sabi sa Bible, honor thy father and thy mother. Di ba? That is the first commandment, sabi sa Ephesians. With promise, para niya humaba ang buhay mo pa dito sa ibabaw ng mundo. O di ba? Singson added that he hopes this gesture will inspire other families to cherish their unity and support each other in both triumph and challenge. Hindi lang sa panahon ng tagumpay, pati yung sa panahon ng trials, yung paghihirap. At kung susundan natin yung kwento ng family, talagang yung simula ng pagtagumpay, mga kababayan ni Yolo, ay nandun sa support ng kanyang family. Kaya lang, nung alam na ninyo, may nangyaring hindi kaayaya. Ang reklamo ni Carlos Yolo, pinakialaman yung kanyang incentive. And I think iyon ang ibig sabihin ni Chavit Singson. Ang minsan, kalimutan mo na, Carlos, yung nangyari sa nanay mo. O ito na, may reward money kami. May reward money akong ibibigay sa inyo, pero sa inyong family, sa buong family mismo.
5 million siya. So kung magkano man yon na nakuha ng nanay, ito na. Pero may share pa rin yung nanay at saka yung tatay. Buong family nga po sa 5 million. O di ba maganda? O di hatiin na lang po. 2.5 million kay Carlos, 2.5 million sa family. Para naman po makabangon. So yung family, kung may mga financial difficulty sila, masolve na po. At makapag-move on na sa controversy po yung ating champion sa Paris Olympics. Di ba? Hindi na pagpiestahan ng mga marites sa social media. Kasi sayang po minsan nalulunod na ng controversy yung mismong pagpanalo niya, pagkapanalo niya ng double gold. The first mga kababayan in our history na makakuha ng ganon ang isang Filipino athlete. Di ba? Ayan po. Chavit Singson offers 5 million reward to Carlos Yolo family. Mabuhay si Chavit. Di ba? Napakaganda yung mga kwento ngayon. O ito, mga kababayan, yung motorcade. Napansin din yung tatay. Hindi makatis yung tatay, sumalubong pa rin, inabangan sa parada. O, dito papa mo. O ngayon, sabi ni, nag-react siya sa social media, sabi ni Carlos Yolo, maraming salamat pa. Masaya ako, nakita kita doon, nakasuporta. Pasensya na po pa na hindi ako masyado nakakaway. Ang daming nag-autograph. Hehe. Kita-kits soon pa.